Okay guys, welcome sa ating YouTube channel. So may panibago tayong pag-uusapan ngayon. Ang topic natin ay, bago nga pala, sa mga bagong viewers natin, make sure na naka-subscribe kayo para sa mga bago nating content. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay itong topic na to. So, ito yung napili kong topic. Ang tanong dito, sasagutin naming dalawa. So, ang tanong, kung magiging presidente ka ng Pilipinas o magiging mangbabatas ka, ano yung bagay o batas na gusto mong mapatupad o magbago? So, nag-isip ako ng tatlong ideya na gusto kong mabago, kunyari maging presidente man ako or magbabatas. So yung una, yung train system ng Pilipinas. Na kung saan, kung papansinin mo, no, actually isa tayo sa Southeast Asia ang unang nagkaroon ng train ng PNR. Pero sadly, sobrang nakakalungkot, no? Halos Actually, from halos Luzon na yon hanggang Visayas, meron tren. Pero ngayon, wala na sa Luzon, wala na din sa Metro Manila. Meron na lang sa parteng Visayas. Tren meron From naman na. tren. Meron Tren. pala, Hindi pero yung PNR. Hindi yung PNR. light, yung tren na yung PNR. meron Kasi naman tayo unang nagkaroon ng tren eh. sa, Isipin mo, no? Tayo unang nagkaroon ng tren sa Southeast Asia. Pero kung yung mga ibang tren sa ibang bansa, sobrang high-tech na. Yung napag-iwanan na tayo, bulok na yung tren, tapos hindi na nagagamit. Tapos sobrang bilis pa ng tren nila, saglit lang. So, although meron naman tayong tren na yung LRT, MRT, pero kung iisipin mo, yung improvement ng tren natin sa mahabang panahon nilang dekada, sobrang late lang, almost sa Metro Manila lang. Although mayroon natapos na panibagong station sa Paranaque, pero kung isipin mo, dapat mas malawak na yung tren. Dapat umaabot na siya ng Luzon o kahit sa Visayas, which is yung nakakalungkot na recent, no, yung pinag-usapan sa Senado na dapat may budget sa Mindanao, may tinatawag na Mindanao Train System. So para sa akin napakahalaga ng train system. At ito yung dapat pagpukusan ng gobyerno natin. Kasi alam niyo bakit yung train system. Pag maganda ang train system natin, katulad ng Japan, Korea, Australia, at iba pang mga bansa. Kasi nanggaling ako sa Australia eh. Minsan kung papapansin mo, pumunta pala ako doon, hindi ako nanggaling. No? Andun din ako for 2 years. So yung train system nila, hindi naman siya ganun kahit i-compare sa China na sobrang bilis or sa Japan. No, kasi grabe na yung bullet train ng China. So kumbaga sa train system kasi sa Australia, ang daming release, ang daming lines na kung saan walang traffic. Tapos kunyari may train hanggang ang daming train sa lahat ng mga airport konektado, lahat ng mga parang provinces, no, sa suburb, lahat konektado. Hindi lang ang bilis ng transportation, lang traffic. Tapos kagandahan nun, kaya ang unlad ng bansa nila gagawa ng train, ginagamit din nila yung train nila sa mga shipment, sa mga cargo, yung mga product. Kaya minsan pag tinitingnan ko yung mga products, yung canned goods or mga products sa ibang bansa, minsan mas mura pa yung product nila compare sa Pilipinas. Kaya magugulat ka bakit mas mura pa yung mga product nila. Kasi sa atin kasi minsan delay or isasampa pa sa barko bago mapunta pa sa tapos sobrang traffic. So sa atin kasi 'di ba, sa malalaking truck trailer, sa kanila saglit lang. Lahat ng mga produkto nila tinetrain nila. So mayroon nagsasabi na hindi feasible yan, hindi yan, kasi hindi nila gets. Iba kasi although iisa yung line ng train sa tao pati sa kargamento, pero hindi yan pagsasabayin. Sa tao, kargamento sa kargamento.
So, napabayaan natin, gawa ng siguro may mga ilang politician na negosyo nila yung bus system, kunyari sa Norte o sa Visayas na siguro hindi na ayaw nila magkaroon ng train system dahil masasagasaan ang yung negosyo nila, pero for the better good, mas gaganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Tapos kasi batay din sa pag-aaral no sa Philippines, sa Metro Manila, billion pala kada araw ang ewan ko kung ilang billion dollars or Philippine peso, basta billion kada araw ang nalulugi ng Pilipinas gawa ng traffic. Kung papansinin mo no, nakakaumay no sa EDSA parang forever na, lalo pag sa rush hour. Tapos dami no, dapat hindi natin ito nararanasan yung mga ganito kasi gawa ng corruption. No? Pero doon muna tayo sa number one. So ayun, yung para sa akin, number one, train system. Kung ako maging presidente o mangbabatas ako, ayan ang tututukan ko. Kasi ako niniwala ako, ayan ang magpapaunlad. Kaya kung papansinin mo, yung Australia o ano, ibang mga bansa, kung bakit sobrang yaman nila, o Japan, China. Kasi ang tindi ng ang tindi ng train system nila. Lahat konektado. Dapat sa totoo lang dapat sa 2025 dapat meron na tayong train from Luzon hanggang Mindanao. Tas lahat ng probinsya konektado. Kunyari dito hanggang Antipolo may train, Upper Antipolo hanggang Tanay, Quezon. Pero tinan mo, halos Metro Manila lang ang merong train, di ba? Dapat lahat yan may train. So yun, tatanungin natin si Ilaw, anong pangalan mo? At ano yung number one mo kung magiging presidente ka? At ano yung o mamabatas ka, ano yung gusto mong ipatupad na batas o magbago sa Pilipinas? Kung ako naman yung tatanungin, para sa akin, yung batas na dapat ipatupad dito sa Pilipinas ay yung foreign ownership restrictions. Kasi 'di ba kung pagmamasdan natin, maraming mga dayuhan or mga banyaga na sila na yung maraming nagtatayo ng negosyo, maraming nagtatayo ng ng kung ano pang mga transactions dito sa Philippines. Then dito na rin sila naninirahan. Siguro magkaroon ng limitasyon kasi kung makikita natin, hindi naman talaga sila Filipino, 'di ba? Parang ang nangyayari, syempre kapag parang hindi natin nilimitahan 'yun, darating ang panahon na parang may invade yung Philippines. Like ano ba talaga ano ba talaga sila? Ano ba talagang dapat na nakatira dito sa Pilipinas? Filipino or yung foreigners, ganon. May dadagdag ako dyan. Ang ganda ng idea mo, no? Pero actually naman talaga, meron naman talagang batas dyan sa Pilipinas na yung mga foreigner dito sa Pilipinas hindi pwedeng may-ari ng mga lupa. Pero pwede silang may pag-may-ari ng condominium or mga iba. Pero hindi sila pwede pa may-ari ng mga lupain dahil foreigner sila. Maliban na lamang kung mayroon silang Filipino citizenship o napag-asawa sila ng Okay lang yun. ng Pilipina. Pero sa ganun, maganda higpitan pa kasi minsan nakakalusot. Alam mo naman sa atin sa Pilipinas, corruption matindi ang corruption. Kaya sana higpitan. No, kahit sa ibang bansa may mga ganyang batas. Kasi bakit ginawa yung ganyang batas? Isipin mo, kunyari ako, Amerikano ako. Siyempre, iba ang pera ko, dollars, mabigat yung pera ko, laki ng value. Tapos, kunyari, di man ako Pilipino, tapos punta akong Pilipinas, gusto ko lang manirahan. Ang laki ng pera ko, siyempre, ang dami kong bibilin lupa. Imbis, yung ang dami kong mabiling lupa, yung mga Pilipino na, wala nang mabili na mga lupa kasi yung mga foreigner na katulad kunyari, ako, Amerikano ako, ang dami kong pera, marami kaming pera. Parang mga Pilipino, magiging alipin sa sariling bayan. Kaya may imbatas na yan ay nagpoprotekta sa mga Pilipino. Siyempre, iba ang pera nila. Siyempre, kung pag may may-ari nila, kawawa na may Pilipino. Kaya, ayun yung batas, ay batas yan na kahit ibang bansa may mga ganyang batas. Ayan, tuloy yung mo. Yun din kasi talaga yung napapansin ko. Hindi lang dito sa marami din kahit yung mga provinces, kahit dun sa amin, kasi taga-Albay ako marami na yung mga like mga Chinese. Chinese. Maraming Chinese doon na akala ko nga yung yung Filipino lang. Pero pag halimbawa na masukan ka doon, kasi nagtrabaho din ako doon sa isang company sa Bicol.
Tapos nung nakita ko, ang nagmamay-ari ng company na yun is Chinese. At hindi lang isang branch ha, marami pang branch. Marami silang branch, like branch nila sa Tabaco, Daraga, Legazpi. So, ano na lang, paano na lang yung mga Filipino, 'di ba? Parang wala ka na bang karapatan na na tayo yung parang yung tayo yung makapagtayo or Ayun, oo nga, maganda yan. Dahil lang, meron, Wala ako. okay lang yan kasi may gusto akong sabihin eh. Okay lang yan kasi sa totoo, bila ako naalala, no, kasi ako nagbumubit ako, meron akong pasahero. Parang, di ko alam kung anong department niya, basta sa gobyerno. No, bureau, parang bureau. Basta nag-aayos sa mga papeles ng mga foreigner. So, sabi niya sa akin na may corruption din daw doon. Ang bilis daw yumaman doon kasi ang laki daw ng lagayan para maging foreigner. Siyempre, pag meron kang Filipino citizenship, tapos maka-acquire ka ng mga properties dito sa Pilipinas, tapos yung negosyo mo, mas magiging maayos yung negosyo mo between sa iba bansa kasi kung saan ka mang lupalop sa buong mundo anong citizen mo, tapos andito ka, may access ka. Kaya sabi niya sa akin, ang bilis daw magpapera yung mga kakilala nila dun sa gobyerno na nag-aayos ng mga pasaporte, yung mga na magiging citizenship. So sabi niya, ang laki daw. Pero kung isipin mo, nakakalungkot, no? Pag yung mga ganun, pang sarili nila, sa corruption, nasisilaw sila sa pera para lang maging citizen yung ibang foreigner, mas nauubos yung yung resources natin dito sa Pilipinas, pati yung mga opportunity kasi nakuha ng ibang bansa. So para sa akin talaga dapat talagang higpitan niya. Napakaganda yan ng ganyang batas na kailangang higpitan para sa ikabubuti at yung yung pamumuhay ng mga Pilipino. Okay, tuloy. okay na yun. Ayun na yan. Okay. Ano naman? So, sa number 2 ko, hanggang kasi number 3 to eh. Yung train system, tapos na tayo doon. Tapos, ferry system naman sa akin. Kung mapapansin mo, no, 2025 na, daming dekada na, no. Alam mo ba, talo pa tayo nung panahon ng sinaunang panahon hanggang saan. Although may mga ferry naman na nag-exist na, may naging transportation, pero ngayon lang nangyari. Pero hindi pa siya ganun kalaganap. Hindi ka yung panahon ng sinaunang panahon o yung ewan ko kung 1500 or 1600. Basta maganda yung noon eh. Pero ngayon dahil sa kadumihan ng Ilog Pasig, Manila River o yung buong river natin sa buong Kamaynilaan ay madumi at hindi napatupad yung mas maayos na ferry system. Kasi totoo lang, no, kung although ang laking yung sabi ko nga sa una natin train system, ang laking maibsan yung traffic at pag-asenso din ng Pilipinas. Yung train system ganun din. Kasi ano ba yung magiging magandang benefits ng train system? Bukod sa yung sa mabawasan yung traffic din at meron din siyang kunyari sa tourist, 'di ba? Hindi lang sasakay ka doon dahil dahil gusto mong pumunta ng mabilisan. No, kasi minsan nangyayari, no? So sobrang traffic, doon ka lang sa kabilang pero sobrang traffic, ang layo pa ng iikutin mo dahil walang ferry. Satsagain mo yung sobrang traffic, naabutin ka ng 3 oras, 5 oras, pero sa kabilang lang pala yun. Kung piniri mo lang, baka 1 minuto, 5 minuto, o kaya, din, kunyari sa Bataan, to Cavite, dapat 1 oras lang, o 30 minutes. Kung may bridge or ferry, although may ginagawa na ngayong bridge, pero I think, yan, parang expressway, no? Parang hindi paglahatan. So parang although nasusolusyon na naman yung problema kaso hindi siya totally nasusolusyon kasi expressway, 'di ba? Ano ba yung expressway? Para lang sa may pera, 'di ba? Although hindi siya talagang solid na solusyon kasi nga pili lang, no? Para lang sa may pera, parang maging mag-aayos yung buhay sa may mga pera lang.
So, para sa akin, no, pag yung ferry system, actually, kung papansinin mo sa mapa, pag-aralan mo, o kaya kasi ako napupunta buong Metro Manila na ano ko araw-araw ko sa Mubit, Angkas, na ano ko sabi ko, sobrang ganda ng mga ano natin, mga river natin. Kung nagagamit to, ang ganda kasulok-sulukan Alam mo yung from Manila Port, Tagus yan, hanggang Mandaluyong, ang ganda ng river, hanggang Pasig River, tapos hanggang C6, tapos hanggang sa E-Bank Road, diyan sa E-Bank Road, sa Floodway, ang ganda diyan, no? Tapos may mga bye-bye. Ang bilis kung makakagets yung mga yung mga nakatira diyan o kaya yung mga nakatira sa saglit lang talaga yung biyahe, tapos walang traffic. Tapos ang ganda, tapos magiging tourist attraction, tapos linisin yung yung buong Pasig River. Kasi ang baho tapos daming basura pero pag nalinis ang ganda, sobrang ganda, para magiging tayo, mga Singapore or ibang bansa, no? Kasi ang bandot talaga yung amoy burak pero yung napabayaan kasi walang political will, walang although ang laki ng pondo natin, no? Ang laking pondo sa pagpapagawa ng mga kalsada, sisirain, gagawin, no? Para lang sa komisyon, no? Para minsan nga may mga meme na lang, huwag nyo nang sirain at gawin ulit, ibusan nyo na lang yung pera. 'Di ba? Nakakapanglumo Pero sana kung ano yung mga although ayusin na yung mga kalsada, yung mga lubak-lubak, pero sana pagtuunan ng yung ferry system. Itong ferry system hanggang Marikina to. Marikina, San Mateo. Ang lawak na, ang ganda, sobrang ganda ng yung pagtitignan mo sa mapa, kahit sa personal, napakaganda. Tapos makapunta ka ng iba-ibang lugar. Tapos damihan, katulad sa Australia, ang daming ferry. Sa totoo lang, dami natin ferry sa sa Manila Bay. Kaso iba doon, mga mayaman, yate, no. Pero sana kung may mga billionaire dito, yung mga billionaire sana maging din, maging 'di ba? Gusto naman nilang yumaman pa. Ito yung pera nila, nila sa train system o sa ferry system. Doon nila ilagak yung pera nila kasi ito talaga magpapaulad sa atin Talagang maging tayong first world class globally. Talaga itong Pilipinas. So, yun yung aking pangalawa. So, sa'yo, ano yung pangalawa mo? Sa akin, yung pangalawa ko, anti-graft measures. Ano? Anti-graft measures. Ito yung tumutukoy ito dun sa mga official ng gobyerno na kumikita galing sa project na binibigay ng government. Kasi dati nag-work ako sa isang company, tapos contractor yun. Doon ko napansin na halimbawa may project, may budget na binigay sa isang lugar. Like sabihin natin sa tabako, may binigay na ganitong budget, sabihin natin na binigyan ka ng 12 million na project para sa Normal din. Sabihin natin na may binigay na budget sa tabako, City Hall, sabihin natin sa City Hall, may binigay na 12 million para sa teka lang, ikat mo na lang. Daw na yun. Sa investment ba yun? Hindi. Binigay na Sabihin natin may binigay na ikat mo na lang. Sige, bakong bahala dyan. Sabihin natin na may binigay na 12 million para sa isang project, like sabihin natin air conditioning. 12 million. Alam nyo ba na sa 12 million na yon, ang napupunta na lang is 6 billion. Kasi grabe, kalahati agad, no? Oo, kalahati agad. Oo. Kasi nung yung boss ko, 'di ba contractor company. Yung boss ko, may sa kanya, may binigay sa kanya yung project. Then yung project na yon, ang cost is 6 million. Pero talagang hinihigit pa nila. Parang kinakausap pa nila yung boss ko na kung pwede babaan pa, like 5 million. Pero yung tira na yon, 'di ba 12 million yon. Halimbawa yung naging 5 million na lang siya
Kasi natawaran pa, 'di ba? 5 million na lang. Then yung 7 million, mapupunta yun sa official like mayor, napupunta yun sa mayor, napupunta din yun sa kung sino pa ba yung nasa loob ng government, Government kung officials. sino yung mga government officials na connected doon. Kahit nga yung nagka-canvas meron silang commission. Teka lang. Sa madaling salita, halos lahat ng doon sa project kasama sa mga commission. May Oo. mga cut sila doon. Marami talaga halos lahat, sabihin natin, kasi narinig ko yung kinakausap niya na, gawin mo na lang na ganito, gawin mo na lang na 5 million para may naman kami. Ganun, may commission naman kami. Amin na yung 2 million, dun sa medyo mataas yung position, 2 million sa kanya. Tapos, paano pa yung, meron din mga commission dyan yung engineer, yung, kung sino yung magtatrabaho doon, connected doon. Kaya bago mapupunta yan dyan, talagang bawas na bawas na. Hindi, kumbaga hindi kabuuan yung napupunta doon sa mismong project. Kaya kailangang magkaroon talaga ng ganitong batas para magkaroon ng higpit sa mga officials, para naman magkaroon ng government transparency and accountability. Kasi kawawa naman yung mga nagtatax, 'di ba? So lahat ng Pilipino nagtatax tapos napupunta lang sa sa walang Ang Philippines kasi isa din sa number 1 na pinamalaking tax sa Asia. Kumain ka nga lang sa fast food, nag-tax ka na 'di ba? Ganun katindi. 12 million tapos magiging 5 million na lang. Pero napapansin ko, paano kaya nila yan nagagawa, 'di ba? Nagkakaroon naman yan ng breakdowns, like syempre may treasurers, may paano kaya nila yan nalulusutan mo? Doktor na yun. Kasi lahat na yan kasangkot Yung kumbaga yung corruption kasi sa Pilipinas from hanggang taas matindi parang nasa na yun. Sa bagay. Parang nasa kultura ng Pilipino na yun, corruption. Masyadong Ayun, tapos ka na. masyadong corrupt. So ako na, last. May dadagdag ka pa. Wala na. Sige Sana. na, ikaw na. So, panghuli sa akin, actually related din sa kanya sobrang related yung 3, death penalty. Para sa akin, kailangan natin ito talaga kung gusto natin, talaga yung matinding sureball na pagbabago. Kailangan talaga natin death penalty. Bakit death penalty? Ibig sabihin, ba't naman yung death penalty na yan? Kasi pag death penalty, para sa akin, death penalties, mas kailangan mas ipatupad sa mga plunderer. Yung ibig sabihin sa mandarambong, yung katulad niyan, kunyari government official ka, nagnakaw ka ng 100 million, 100 million, isipin mo sa Pilipinas, daming government official na nagnakaw, tapos kahit nakulong na, minsan nakatakbo pa sa naging Death pa. penalty talaga. Oo. Sabagay, meron din yung Ito isipin mo, pasok din yung Hindi, Pilipino, ewan ko, bakit ang isang magnanakaw, 100 million, more than 100 million. So, isipin mo kung gaano kalaking pera nun, tapos, nakulong na, nakonvict, tapos, makakatakbo pa, tapos, nahalal pa. Diba? Ang lala nun, maisip mo, paano nangyari yun? Bakit gano'ng katanga ng Pilipino, Parang, tapos, isipin mo, yung mga nabalita, naalala niyo yung mga nabalita sa TV na nagnakaw lang ng mangga, ng tinapay. Ako, di natin ito-tolerate yung mga pagnanakaw, pero yung pagnakaw sa pagkain para mag-survive ka, mabuhay ka. Although alam natin masama yung pagnanakaw, pero yung pagnakaw na gusto mo pagkain lang na gusto mong mabuhay,
para sa akin, okay pa yun eh. Pero yung, di ba nakulong pa yun. Pero, isipin mo, no, minsan napapatay pa. Pero, isipin mo, no, yung politician na nagnakaw ng 100 million, no, tapos, isipin mo na lang kung yung 100 million, ilang Pilipino yung ninakawan niya, 'di ba? Dapat patayin 'yun, bigtiin, tapos nasa public na wag tularan, no? Kakahiyan. Higpit nun ah. Hindi tama lang kasi ilang milyon yung Pilipino na ninakaw mo, yung mga ninakawan mo sila ng opportunity, ninakawan mo sila ng edukasyon, ninakawan mo sila ng pagkain. Samantalang yung nagnakaw lang ng mangga, nakulong, kaya binugbog o patayin dahil nagnakaw lang ng tinapay. 'Di ba? Isipin mo yung simpleng ganun sa 100 million na no? O kaya parang sayawan lang kita, iboto mo ko. 'Di ba? 'Di ba? Tindi nun. Lala, 'di ba? Kasi pero ayun yung reality ng buhay natin. Pero ngayon, matalino na talaga yung mga Pilipino sa pagdating sa pagboto. Pero ako, malaki ako na grabe na yung magaling na bumoto. Pero sa sistema pa rin talaga na yung corruption talaga. Ayun nga, sa akin, no, sa dami namin sinabi, pero yung death penalty. Hindi, sa real talk lang kailangan Saka talaga din, natin. Oo, saka dun din sa mga kailangan talaga ibalik yung death penalty. Like, yung, di ba marami yung mga bata na nakaka-experience na nire-rape ng ganito, di ba? Ayun, yun, tama yun. Death penalty sa mga nag-rape. Sa mga, Para, minsan kasi hindi sila natakot kasi mag-rape. maraming ginagawa. Para, kasi sa totoo lang, walang puwang yung mga salot sa lipunan. Ano ba yung tinatawag na salot na lipunan? Ito yung mga magnanakaw na pumapatay, rapist, yung walang magandang maidudot sa lipunan, yung tinatawag na salot sa lipunan. Walang magandang maidulot. Yung mga magnanakaw din, kadalasan, di ba, yung makikita mo na lang babarilin kasi nanakawin yung ganito. Kasi wala silang kinakatakutan, pero kung matatakot sila, dahil sa buhay nila, pwedeng mawala sila sa mundo, magdadalawang isip sila. Sa matitinong tao, hindi nila magagawa yun dahil takot sila sa Diyos eh. May kinikilala sila Diyos. Itong mga halang sa mga bituka, wala naman silang kinikilala eh. Kilalanin lang nila kasi takot silang mawala sa mundo. Diba? Wala naman silang kung may Diyos mga yan, di gagawa ng masama yan. So, yun tama yun, death penalty sa mga plunderer, tapos sa mga yung rape, sinunod ko yung rape eh. Tapos yung mga drug lord. So kasi yung drugs. Yung drugs talaga sisira ng bayan, sisira ng utak, kabataan, masisira talaga. So talaga dapat sa akin lang kailangan sa Pilipinas kailangan ng leader na kami na bakal sa loob ng 10 taon. 10 taon natin kailangan na kamay na bakal. Yung sobrang higpit. Tignan mo yung nangyari sa Singapore, no? Kailangan, para style Duterte, mga 10 taon. Hindi natin kailangan yung ang daming kailangan baguhin sa Pilipinas. Sobra. Diba? Corruption pa lang, matindi na eh. Ito na kasi yung sistema na ng kahit saan yung corruption na para na-indoctrinate sa dyan yung dugo na ng mga Pilipino, kahit saan, paaralan, sa politika, lahat na may feeling ko naman natin sa Spanish sistema na hindi, yung sistema ng gobyerno na pinamalakad nila sa atin na hawa na yung Pilipino doon sa corruption. Kasi ang tawag doon dati sa sistema ng Spanish sa mga gobernador, tapos may mga politician, tapos mga elite na tinatawag nilang kumpanyero, kumpadre. Ito, dapat ko ito, padre. Ito natin. Palakasan system. Pinag-aralan din namin dati yan, yung naalala ko high school pa ako, sobrang tagal na high school, huwag na natin balikan. Pero, araling panlipunan yun. Pero yun, kumpadre, tawag mo. Kumpadre, system. Basta may system yun eh. Palakasan system, ganun. Kumbaga, parang din nalalayo. Diba pag nag-a-apply ka ng trabaho, may baker-baker. Ganyan din yun. Marami
namin. Na-indoctrinate yan. Pinag-aralan namin yan yung high school sa Aralin Panlipunan. Yung sistema na yon na actually nakuha natin yung sistema na ganun. Tapos hanggang ngayon, kaya yung corruption sa bawat isa sa atin na may corruption na rin. So wala naman talagang malinis talaga pero may mga matitinding corruption. Pero sana no, iwasan natin yung zero corruption talaga. Pero minsan hindi nila mawawala yun pero sana matakot sila kahit sa kapwa Pilipino man lang, no? Yung nakawan mo nga lang isang tao, galit na, di ba? Yung nakawan mo pa na yung buong sambayanan. So, actually, buong Pilipino yung nakawan mo pag nanakaw ka kahit piso lang, hindi ka naging matapat, buong Pilipino yung nakawan mo, yung future ng mga kabataan yung nakaw mo. Imbes dapat kunyari for example sa DepEd ang dapat 'di ba ang ratio niyon 1:1 book sa bawat estudyante, pero sa buong Pilipinas hindi nangyayari yun. Hindi na nangyayari yun. May teacher din na nagsabi na daw parang wala, 'di ba ang alam ko sa DepEd may budget yan na binibigay para sa pambili ng ganto. Pero may teacher doon na sila pa yung bumibili ng kung ano yung mga pangangailangan nila like coupon bond, 'di ba? Dapat hindi ganun kasi ang alam ko may budget na binibigay ang DepEd para sa mga ganyan. So paano nangyayari kaya yun na parang sila pa yung bumibili ng mga gamit sa school. Public yun Nakakalungkot lang pero nakakatawa sa isang banda yung yung karoon ng free tuition sa colleges level, marami na ngayon nakapag-aral ng libre, tapos marami yung nakatapos na dati kasi mahal, di ba, mag-aral sa tapos siyempre para makapasa kailangan mayroon kang mga requirements na dapat ganito yung grado mo ganito para makuha mo yung so ayun, may dadagdag ka pa ba? Wala na. So guys, kung meron kayong mga nagustuhan at may matutunan at kung meron pa kayong dadagdag at may mga insight kayo na gustong sabihin at idagdag dun sa mga nasabi namin, kung meron pa kami hindi nasabi, comment down below nyo para mabasa namin at mabasa ng iba para sa susunod kung magkaroon kami ng idea na mas palalimin pa namin ito at mas i-share sa buong Pilipino kung ano pa talaga yung nangyayari dito sa bansa natin kasi ito yung mga sharing natin, ito yung talagang nangyayari sa ating lipunan kasi balang araw kunyari kayo narinig nyo to na maging kayo, maging politician kayo, nang bababago nyo yung sistema namin. Kahit ako kung gusto ko maging politician, ako naniniwala ako kung maging politician ako, mas matalino pa ako sa iba although mataas pinag-aralan nila, pero kung sa lang pagalingan paano political will at yung totoong damdamin yung hindi ka mangungurap sa totoo lang sasabihin ko sa iyo mas magaling ka pa ikaw mas magaling ka pa sa mga senator, maniwala ka mas magaling ka pa sa kanila, di ba? Kaya kung ako lang, kung may pagkakataon, siyempre mahirap siyempre pera din yan saka mahirap din pera, labanan dyan, tapos yung connection mo, saka meron pa din madumi kahit yung yung sabihin natin, marami yung government officials, yung isa dyan, maganda yung hangarin. Kaso nga lang, sino naman susuporta sa kanya kung yung mga kasama niya, yung hangarin masama. Hindi maganda yung hangarin nila. Diba? Wala pa rin mangyayari. Totoo. Isa lang yung maganda yung hangarin, tapos yung mga kasama mo, wala pa rin mangyayari. Parang yung mga iniidolo natin na akala natin na magiging boses dun sa Senado na tapos parang bilang pag may mga topic na parang ayaw niyang nagiging siya kasi nadadala siya dun sa mga interest niya, pero kahit papaano may mga topic siya pinaglalaban pero wala pa rin. Maganda sana kung halimbawa lakas din kasi yung negative mahawa ka
sabi mong tuwid ka, pero kung yung prinsipyo mo minsan nasisilaw ka sa pera. Talaga minsan, ang hirap din yung evil kasi yan labanan din ng impluwensya dapat kaya di ka magpahawa sa mga paligid mo. Hindi kahit sabihin natin na hindi siya nagpahawa or hindi siya na-influensyahan. Pero mahirap kasi lumaban mag-isa, alam mo yun. Mahirap lumaban na yung mga kasama mo, magkakakampi sila. Maganda yung hangarin mo, pero yung mga kasama mo na ibang government officials, maraming ginagawang anomalya, di ba? Hirap nun ano pang gagawin mo kung wala ka namang kakampi dyan sa loob? Siyempre, parang na lang, go with the flow ka na lang. Kumbaga kunyari, may dalawang klaseng presidente. Yung presidente, strict siya. Kahit yung mga kasamahan niya, parang ipapa-resign niya at tatanggalin niya sa pwesto. Pero itong isang presidente, may presidente na sa mga kasamahan niya, meron siyang pero siya nahawa. Yung presidente na yun, nahawa siya sa mga kasamahan niya. Naging naiba yung landas na tinahak. Kaya dapat talaga pag ganyan presidente ka, talagang yung paniniwala mo at prinsipyo mo talagang solid. Pati hindi ka rin nasisilaw sa pera. So yun guys. So, sana pag may nagustuhan kayo, mag-share kayo sa iba para alam ko sa pag-sharing is caring at maraming mali mo may mga mambabatas o maging future mambabatas o congressman o presidente, alam nila yung totoong problema ng Pilipinas, kaya sana kung ako maging presidente ako, boto niyo ako. Boto niyo ako presidente, pero di natin masabi, pero sana ang prayer ko lang lagi na lagi tayong magkaroon ng mabuting mga leader ng bansa para hindi naghihirap yung Pilipinas, kasi tayo rin naman nahihirapan yung poverty, ang hirap din talaga. Pero kung maganda yung sistema ng gobyerno natin, wala nang masyadong mag-OFW dahil andito na yung opportunity sa Pilipinas though naniniwala ako maraming opportunity sa Pilipinas, pero yun nga, yung taas unemployment, mababa lang yung sahod. Kaya di natin masisisi, marami nag-OFW. Sobrang mababang sahod dito. Saludo sa mga sa OFW dyan. Pilipinas Grabe kaya sa Pilipinas, 'di ba? Sabihin natin na mataas naman yung sahod mo, pero mataas din naman yung binabawas sa'yo. Sobrang taas. Tumaas yung sahod, tumaas din yung bawas. 'Di ba? Mahirap pa rin yun. Okay guys, ito na lang yung ating video at kita-kits tayo sa susunod na video at pag-uusapan, at sana patuloy nyo kami suportahan, i-share yung video at mag-subscribe kayo. At mag-subscribe kayo, yung pinaka-importante. At patuloy tayong manalangin na yung government natin ay maging maganda. Para lahat tayo maging maganda yung future natin, Hindi tayo ganun maghirap, yung mga suliranin, maging mapayapa yung relasyon natin sa ibang bansa, sa China at sa ibang mga bansa, na magkaroon ng peace, hindi lang sa lahat sa buong mundo. Okay guys, thank you.